Hello, hello, hello. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, sa mga magiliw ko pong mga taga-subaybay at pati na rin po sa mga kapatid po nating mga OFW na naninilbihan sa iba't ibang panig ng daigdig. Mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po mga kaibigan, ang ating re-reaksyonan sa umagang ito habang tayo'y nagpapahinga dahil tayo po ay nagbomba ng rub out sa pananim po nating tubo, nang sa ganun po ay hindi na po tayo magpapadamo dahil sa 29 naka-schedule na po ito na ma-harvest mga kababayan. So ang ating gawin, isang pamamaraan na hindi na po tayo magpapadamo dahil mahal po ang isang hektarya. Sa pagpadamo ay nag-spray na po tayo. Ito po, preparasyon po ito sa sunod na raton, first raton po ng tanim po nating tubo. So mga kaibigan, ang re-reaksyonan po natin ngayon ang pagre-resign po ni Congressman Martin Romualdez, anak ng kagang na may bangs. Ginawa iyon ni BBM dahil ang issue mabaling doon sa pag-resign ni Martin Romualdez, at siya nga ngayon po ang usap-usapan mga kaibigan. Pero sa totoo lang po, ito po, pauna ko pong sasabihin sa inyo na hindi po ako DDS, hindi po ako kung ano-ano pang mga grupo na sumisira po kay Martin Romualdez at kay BBM. Ngunit ang aking mga palagay at kuro-kuro mga kaibigan ay nakikita po natin sa araw-araw sa pahayagan, sa social media, na kung ano na ang nangyayari po sa bansa natin. Sa katunayan, laganap po ang talamak na nakawan sa ating gobyerno, mapalokal man o kaya mapanasyonal mga kaibigan. Kasabwat nito ay ang mga nag-o-audit o sa COA na papalusutan po nila ang pag-audit gamit din po sa pagbibigay ng porsyento sa Commission on Audit, dahil siyempre ang labanan po ngayon mga kaibigan ay pera-pera na lang. Yun po ang masaklap sa nangyayari sa araw-araw na pamumuhay nating mga Pilipino. Yung bayan natin hindi na po lumilipad-lipad. Marami na pong mga kababayan nating mga professional, mga teacher, mga doctors, mga nurse ay nangingibang bayan na po mga kaibigan. Kahit po ang mga magsasakang katulad ko ay nangingibang bayan na dahil sa ang gobyerno po natin ay wala pong ayuda sa mga nasabing mga kababayan natin. At isa pa po ang kitaan po dito sa Pilipinas, kahit na mahusay kong dumiskarte, kung hanggang dun lang po ang kaya mo, hanggang dun lang din po ang kikitain mo mga kaibigan. Hindi po katulad naming mga farmers na mayroon kaming mga intercropping, pero nagdidepende din po pagdating po sa merkado na sumusunod din po kami sa presyo. Kung bagsak presyo, bagsak din. Balik po tayo doon sa pag-resign po ni Martin Romualdez. Siguro po ang bilis po nilang magmaniobra, ang bilis po nilang pumihit ng sitwasyon, kasi nasa sentro po ang usapin kay Martin Romualdez at kay BBM, na sa araw-araw na makikita po natin sa social media na si BBM po ang binibira ngayon ng mga kababayan nating mga vlogger, pati na rin ang mga simple nating mga kababayan. Opo, dahil nung lumabas po ang issue, ang isang napakabigat na iskandalo na kinasasangkutan po ng ating
Speaker of the House na si Martin Romualdez, ay doon po nabulabog po silang lahat, mga kaibigan. Sa madaling sabi, pinalitan si Chis Escudero dahil hindi po siya mahahawakan sa ilong ng Malacanang, dahil ang accountability at dignidad ng Senado ay ibinabangon ni Chis Escudero. At sa madaling sabi, habang kasagsagan po ng Blue Ribbon Committee, dahil itinuturo na yung mga taong nasa likod nito, ay malamang doon na po pupunta ang investigasyon sa palasyo. Kaya nga po, para mapalitan, mawala po ang isyu at magkakaroon po ng ibang iskandalo sa gobyerno, ay pinalitan po ni Tito Soto si Chis Escudero. Kita po ninyo ang nangyayari, unti-unting nababaling po sa ibang direksyon ang pag-iimbestiga po ng Blue Ribbon Committee, dahil si Ping Lacson na po ang humahawak nito, mga kaibigan. Ganon din po sa Kamara, dahil sa pag-resign po ni Martin Romualdez, na pinalitan naman siya ni Congressman Faustino D. ng Isabela. Ganon din po ang mangyayari, mga kaibigan. Magtatabunan lang yan sila sa mga isyu. Gagawa po sila ng isyu, bantayan po natin, mga kaibigan. Ito po ang aabangan natin. Kaya sa kabilang kampo, mayroon na naman silang pasasabuging isyu. At ito na naman po ang mawawala, ang flood control project at ang pagre-resign ni Martin Romualdez at ni Chis Escudero. Sa papaano po, gagawa po sila na naman ng mga hakbang at mga kasalanan sa kabila, kagaya po ni Sara Duterte, mga kaibigan. Kaya doon po mababaling na naman ang mga usapan. Ngunit, mga kaibigan, kaya ba nating baliwalain yung trilyong pundo na inutang nila ninakaw nila sa atin simula nung 2022, mga kaibigan? Yung mga anak nila nagmamayabang, ang yayabang, na kung makalustay ng pera ng taong bayan sa isang upuan lang, 759,000 ang babayaran mo. Makatarungan ba yun, mga kababayan, na pera naman po ng mga Pilipino at pera natin ang kanilang winawaldas araw-araw, mga kaibigan. Bukod pa roon, nakakabili po sila at ibinibalandra po nila sa publiko ang mga nabibili po nilang mga magagarang sasakyan, mga sports car, mga mamamahaling mga kotse, at ang gaganda po ng bahay nila, pati na rin po ang mga luho nila, mga private jets, na kung saan ay mabilis po nilang naipundar. At sana po itong mga ito, kung kinuha po ng Bureau of Customs ang mga sasakyan ng mga diskaya at kinumpiska po ang iba, bakit po ang private jet ni Saldico ay hindi po binawi ng gobyerno, hindi po kinumpiska ng gobyerno? Dahil sa madaling sabi at sasagutin na rin natin, paano kukumpiskahin po ng gobyerno ang nasabing mga propiedad? Magkasabwat din naman sila. Nasampahan na ba ng kaso si Saldico? Nasampahan na ba ng kaso si Romualdez? Pati na po yung ibang nakinabang sa flood control, di ba? Wala pa. Ang inuna po nilang sinampahan ay ang mga kumanta, ang mga kontraktor. Mga kaibigan, bago po makarating ang kontraktor, ang pera sa kontraktor, hindi naman po yung pera karakaraka makarating po doon sa isang kontraktor. Marami pa pong proseso. Mayroon pa pong mga sabuatan kagaya po ng mga biddings, mga kaibigan. So kung ang kontraktor kinausap na, for example,
magkano ang sa akin? Magkano ibibigay mo? Magkano porsyento ibibigay mo? Dahil ikaw ipapanalo ko. Ganun po ang kalakaran mga kaibigan. Hindi ka makakuha ng projects kung hindi makatikim ang isang buayang congressman na nagpapapanalo ng projects mo. Kailangan mayroon ka talagang under the table mga kaibigan. Ngayon sila ni Diskaya nanganganib ang buhay dahil po sa pagkanta po nila sa Senado mga kaibigan. Iba-iba po ang espekulasyon ng mga tao. May mga tao na bulag pa rin po sa katotohanan at parati pa rin po silang umaayon o sumasang-ayon po sa administrasyon. Kailan po tayo mamumulat kaibigan kung ang Pilipinas ay wala na pong magtitiwala ng mga dayuhan sa bansa natin dahil alam na ng bansa ng ibang mga bansa na ang number 1 na corrupt dito sa bansang Asia o sa kontinente ng Asia ay ang Pilipinas. Sino pa magtitiwala? At pati na rin po ang mga dayuhang mga negosyante mga kaibigan. Paano kung sila magsisilayasan na po lahat? Kamakailan lang hinimok po ni BBM na ang China mamuhunan na dito sa bansa. Akala ko ba galit na galit siya sa China, pero bakit ngayon tila nagbago na po ang ihip ng hangin, napunta na po sa China na mga kaibigan. Pabago-bago ng isip ang isang leader na kung saan nasasangkot po sa isang malaking usapin na yung tinatawag na pagkalulong po sa drugs. Hindi po lingid po sa kaalaman po ng mga dayuhang bansa, mga kaibigan, na ganun po ang ating Pangulo. Dahil kung wala pong itinatago ang ating Pangulo ng bansa, sa tagal na po ng panawagan ng mga ilang grupo, ng ilang mga sektor, ng mga non-government organization na magpa-hair follicle test si BBM, ngunit hindi po niya ginawa, pinagtatawanan. Minsan po sa ANC na channel, nakita ko po na sa pagsasalita niya may mga puti pa po dito sa ilalim ng kanyang mga ilong mga kababayan. Palatandaan, hindi naman siguro yun Vicks, hindi naman po siguro inhaler yun, yung nakikita po natin sa ilong, sa mga butas po ng ilong ng ating Pangulo. Ngayon, balik po tayo kay Martin Romualdez. Si Martin Romualdez po, ba kaya ay mapapanagot sa iskandalong ito na bilyon-bilyon po ang kanyang di umano nakuha sa kaba ng bayan mga kaibigan? At matutuloy pa ba kaya si Martin Romualdez na yung kanyang plano na tumakbo sa 2028 election ay maging maisakatuparan pa kaya mga kaibigan? Sa kabila po ng mabibigat na kahihiyan at iskandalo na nangyayari sa kanyang panunungkulan sa pangunguna sa Kamara. At yak mga babayan, sa totoo lang, kung hindi po nasira at hindi po umaalingasaw yung kanilang mga katiwali ang ginawa, malamang itong si Saldico at si
Martin Romualdez, magtatandim ito mga kaibigan na tumakbo sa 2028 eleksyon. Kaya nga lang, mukhang nabalam ang kanilang mga plano ng dahil sa kanilang pinagagawa. Binadali nila mga kababayan yung impeachment. Ito binadali po nila mga kababayan yung impeachment ng ating pangalawang Pangulo. Yun pala mga kaibigan, ang laki na siguro ng pondo, ng pera na ibinigay nila sa mga congressman na pumirma dahil sa mga kaibigan. Ang perang kinita na ibinigay po nila sa mga congressman na para pumirma lang po dahil para pumirma lang po sa impeachment complaint ni Inday Sara ay galing na po yun sa bilyon-bilyong kickback nila sa mga proyektong multo mga kaibigan. Kaya nga, magtataka ka, binadali nila at talaga namang organisado ang kanilang ginawa. Ngunit, sa awa ng Diyos mga kaibigan, hindi talaga pumayag ang Diyos na sa langit na maisakatuparan nila ang kanilang plano laban sa isang mabuting anak ng Diyos mga kaibigan. Walang iba kundi si Sara Duterte. Mantakin nyo, ispakaisipin nyo na yung ginawa nilang madali ang pag-impeach, ginawa nilang isyo ni Martin Romualdez ay ang 125 million na confidential funds ni Inday Sara. Yun pala yung kanilang mga ginawa, trillions na pala. Anak ng kagang na may bangs mga kaibigan. Tumaba si Martin ang pisngi, ang sarap siguro kung baboy pa yan, ang sarap siguro niyan kainin mga kaibigan, ang sarap ilitson. Pero pag ganyan ng mga klase na mga forma, makunat na yan kung sa baboy pa kasi may edad na. Ayun, pero hindi po pumayag ang Senado at hindi po pumayag ang Korte Suprema. Pero kung si Tito Escolbocol ang nakaupo noong panahon yon, malamang umusad na ang impeachment, mga mahal ko pong mga kapatid. Dahil si Tito Soto po ay nadidiktahan si Attorney Wambol Escolbocol at Chiche ay nadidiktahan at walang sariling paninindigan. At kung mapapansin mo sa mga sesyon ng Senado, lalong-lalo na po yung kumprontahan nila, kung makapagsalita si Tito Soto ay parang impronto na gumagawa ng pelikula o gumagawa ng noontime show ng 8 Bulaga University. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat po mga kaibigan sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsuporta. At kung bago ka lamang po sa aking channel, ay hinihingi ko po ang iyong like at subscribe. Dahil may project po tayo mga kaibigan para sa mga matatanda. Yun po ay tinatawag na IASI. Ipapakita ko po sa inyo dahil para po sa mga tatanda po yung gagawin po nating project.